Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Ikukwento ko ngayon sa inyo ang isang drama mystery na pelikula na tinatawag na The Discovery. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Dr. Thomas Harbour na nagbibigay ng isang panayam kung saan ibinunyag na katatapos lamang niyang patunayan ang pag-iral ng kabilang buhay. Ipinaliwanag niya na kapag namatay ang katawan, isang bahagi ng ating kamalayan ang humihiwalay rito at naglalakbay patungo sa isang bagong antas ng pag-iral. Tinanong ng tagapanayam kung nararamdaman ba niyang responsable siya sa milyon-milyong tao na piniling wakasan ng kanilang mga buhay dahil naniwala silang may mas mabuting naghihintay sa kanila sa kabilang panig. Gayunpaman walang nararamdamang pagkakasala si Thomas. Iginiit na ang paggawa sa pagtuklas na ito na maging pampubliko ay lubos na mahalaga para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Bigla na lamang isa sa mga kameraman ang biglang sumingit sa kanila at nagpasalamat kay Thomas sa pagbibigay sa kanya ng isang bagong simula bago niya barilin ang kanyang sarili. Patay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa ilang panahon makalipas kung saan makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Will Harbour na anak ni Thomas. Siya ay sumasakay ng ferry upang bisitahin ang kanyang ama at sa telebisyon ay inanunsyo na 1 taon at kalahati na ang lumipas mula sa huling pampublikong paglitaw ni Thomas sa panahon ng trahedyang panayam na iyon. Ibinunyag na mula noon ang bilang ng mga taong nagkitil ng kanilang sariling buhay sa pagtatangkang marating ang kabilang buhay ay umabot na sa 4 milyong tao. Malinaw na naiirita si Will at bigla niyang pinatay ang telebisyon. Bigla namang sinabi ng isa pang pasahero na nagngangalang Isla na siya ay nanonood ng TV kaya lumapit si Will sa kanya para sa isang pag-uusap. Nagkomento siya na mukhang pamilyar siya, nakakaiba dahil ngayon lang sila nagkita sa unang pagkakataon. Nagsimula silang talakay ng imbensyon ni Thomas na kilala bilang ang Discovery at sinabi ni Isla na tinitingnan niya ito bilang isang madaling pagtakas mula sa sakit. Si Will, na isang neurologist, ay nananatiling nag-aalinlangan at naniniwala na ang ebidensyang sumusuporta sa pagtuklas ay hindi kapanipaniwala. Malinaw na nagkakaiba ang kanilang mga pananaw dahil naniniwala si Isla sa pangako ng 2nd pagkakataon pagkatapos ng kamatayan, habang si Will ay hindi. Hindi nagtagal. Dumating sila sa isang isla at nagkanya-kanyang landas. Hindi tiyak kung muli pa silang magkikita. Pagkatapos ay sinundo si Will ng kanyang nakababatang kapatid na si Toby na dinala siya sa isang mansyon na kamakailan lamang binili ng kanilang ama. Ibinunyag ni Toby na nakaimbento ang kanilang ama ng isang bagong aparato at sabik itong ipakita sa kanya. Napansin ni Will ang ilang taong nakasuot ng uniforme at ipinaliwanag ni Toby na lahat sila ay nagtangkang wakasan ang kanilang mga buhay ng maraming beses. Kaya dinala sila rito ni Thomas at binigyan sila ng dahilan upang mabuhay. Isang panghabambuhay na supply ng chicken wings. Pagpasok sa mansyon, dumating si Will sa isang laboratorio kung saan napansin niyang nakakonekta ang kanyang ama sa isang kakaibang bagong makina. Ang pamamaraan ay kinabibilangan ng pagpatay sa kanya ng ilang segundo upang maitala ang kanyang mga brainwave. Pagkatapos ay buhayin siyang muli gamit ang mga electrical na shock bago maging huli ang lahat. Labis na nababagabag si Will sa lahat ng ito at sinabi sa kanyang kapatid na lumampas na siya sa hangganan at tila nagsimula na ang kanyang ama ng isang kulto rito. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Thomas mula sa eksperimento at sinalubong ang kanyang anak. Gayunpaman hinimok siya ni Will na itigil ang lahat ng ito at sabihin sa media na mali ang pagtuklas upang tumigil na ang mga tao sa pagpatay sa kanilang mga sarili. Gayunpaman nananatiling lubos na kumbinsido si Thomas sa kanyang gawa at pinaalalahanan din niya si Will na siya ang orihinal na inspirasyon para sa pananaliksik na ito. Ibinunyag na noong bata pa si Will, siya ay naaksidente at naging klinikal na patay sa loob ng 1 buong minuto. Nang siya ay mabuhay muli, sinabi niya sa kanyang mga magulang na nakakita siya ng maiikling slap ng liwanag at isang maliit na batang lalaki na nakatayo sa harap niya. Sigurado ka ba na iyon ang nakita mo? Hindi ko alam siguro. Ako ay patay. Ibinunyag din na minsan nang nagtrabaho si Will kasama ang kanyang ama sa pananaliksik na ito bago naging sobra ang pagkakasala sa mga pagkamatay at siya ay umalis. Pagkatapos ng tensiyosong pag-uusap na ito, pumunta si Will sa isang malapit na dalampasigan upang linawin ang kanyang isip kung saan napansin niya si Zayla sa malayo. Hindi nagtagal ay naging malinaw na sinusubukan niyang wakasan ang kanyang buhay at tumungo sa dagat. Kaya agad na tumakbo si Will upang iligtas siya kahit na desperado siyang lumalaban.
Sa huli, nagawa ni Will na hilahin siya palabas ng tubig at dinala siya pabalik sa mansyon. Nais niyang maipasok siya rito at kinausap si Toby tungkol dito. Gayunpaman lumalabas na may ilang mga pamamaraan na kailangan niyang pagdaanan kabilang ang pagsagot ng isang talatanungan. Sa huling yugto, tinanong ni Thomas si Zyla tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos nito ay tuluyan na siyang tinanggap sa grupo. Nang gabing iyon, isang piling grupo ng mga miyembro ng kulto ang nagtipon sa isang bulwagan sa kahilingan ni Thomas. Ipinahayag niya na dumating na ang oras at ang isang revelasyon na may kakayahang baguhin ang takbo ng sangkatauha ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Samantala sa labas, isang babae na nagngangalang Lacey ang nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa kung paano maaaring umunlad ang pangangatwiran ng tao. Ipinahayag ni Lacey ang pag-aalala na kalaunan ay maaaring magsimulang pumatay ang mga tao ng iba sa pagbibigay katwiran na ipinapadala nila ang mga ito sa kabilang buhay. Di nagtagal ay nagsimula ang pagpupulong. At pagkatapos ng isang maikling pagpapakilala, iniharap ni Thomas ang kanyang proyekto na nagsasabing ibinubunyag nito kung ano ang buhay sa kabilang buhay. Lahat ng dumalo ay nabigla sa presentasyon, ngunit isang seryosong problema ang agad na lumitaw. Sa bagong aparato, ang taong nakakonekta sa makina ay hindi na makakabalik dahil ang kanyang aktibidad sa utak ay tuluyang isasara. Nangangahulugan ito na kakailanganin nila ang isang bagong patay na katawan upang magpatuloy, ngunit hindi ito malaking issue dahil sa dami ng mga taong nagkikitil ng kanilang sariling buhay araw-araw. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang pumunta sa isang morgue upang kunin ang isang kamakailang namatay na katawan. Isang gaway na napunta kina Toby, Ayla at Will. Di nagtagal dumating sila sa morgue kung saan nilibang ni Toby ang mga tauhan habang sina Isla at Will ay pumasok sa loob at nagsimulang maghanap ng mga katawan. Sa kalaunan napili nila ang isang lalaki na nagngangalang Phillips at nagpatuloy na nakawin ang kanyang katawan ng walang nakakapansin. Nang gabing iyon, hindi nagustuhan ni Isla ang kwartong ibinigay sa kanya. Kaya pumunta siya sa silid ni Will at natulog sa kanyang ekstrang kama na may 2 palapag. Ang dalawa ay nagsimulang mag-usap mula sa kanilang mga kama nang ang isang nakakagulat na revelasyon tungkol sa mga motibasyon ni Thomas ay nabunyag. Ibinunyag ni Will na mga taon bago ang imbensyon ng Discovery, ang kanyang ina ay trahedyang nagkitil ng kanyang sariling buhay. Nagkataon na iyon ang araw ng kanilang anibersaryo, ngunit si Thomas ay masyadong abala sa kanyang trabaho upang umalis sa kanyang silid-aralan, kaya ang kanyang asawa ay umakyat sa itaas at pumasok sa ang. Pagkatapos ay inamin ni Will na kinabukasan siya ang nakatuklas sa kanyang walang buhay na katawan. Nararamdaman niya na ito ang dahilan kung bakit naging labis na nahumaling ang kanyang ama sa pagpapatunay ng pag-iral ng kabilang buhay upang malaman kung ang kanyang asawa ay nakarating sa kung saan man. Kinabukasan tinipon ni Thomas ang isang maliit na grupo upang simula ng pagsubok sa kanyang bagong aparato sa katawan na kanilang nakuha noong nakaraang gabi. Pinagana ni Lacey ang makina habang naghahanda si Toby na ihatid ang mga elektrikal na paglabas sa nakakonektang bangkay. Lahat ng mata ay nakatutok sa screen, naghihintay ng isang reaksyon. Walang nangyari. Inutusan ni Thomas si Toby na pindutin ang pindutan ng paulit-ulit, ngunit bawat pagtatangka ay walang saysay. Ang nabigong lalaki ay sa wakas ay nagmartsa palabas ng laboratorio kasama ang iba na sumusunod sa kanya. Ngayon si Will na lamang ang natitira sa silid at nagsimulang i-disconnecta ang kable ng biglang nabuhay ang screen. Nabigla, pinanood ni Will ang isang video na nagpapakita kay Phillips na pumapasok sa isang ospital at sinusubukang pumasok sa isang silid, ngunit pinigilan tulong isang babae. Pinagalitan niya si Phillips dahil sa kanyang pagkawala at sa kanyang pagpapabaya sa kanyang may sakit na ama. Bigla na lamang lumitaw sina Toby at Thomas, kaya nagmadaling pinatay ni Will ang screen bago nila ito makita. Kalaunan naghanda silang ibalik ang katawan ni Phillips, kung saan napansin ni Thomas si Lacey na nagsasabi sa iba tungkol sa mga resulta ng pagsubok. Pagkatapos ibinalik ni na Isla at Will ang patay na katawan sa morgue, kung saan inilagay nila siya sa pasukan at pinanood habang dinadala siya ng mga tauhan sa loob. Makalipas ang ilang sandali, biglang hinalalikan ni Isla si Will. Pagkatapos nito ang dalawa ay umalis na nagmamaneho sa nakakailang nakatahimikan. Pagbalik sa mansyon, hindi maalis ni Will ang mga imaheng nakita niya sa monitor, kaya in-download niya ang footage sa kanyang laptop at ipinagpatuloy ang panunood nito. Di nagtagal natuklasan niya na ang ospital na pinuntahan ni Phillips ay malapit lamang. Kaya nagpasya siyang pumunta roon mismo. Pagdating, hinanap ni Will ang silid mula sa video, ngunit hindi niya ito mahanap. Kaya nagtanong siya sa isang tagalinis tungkol dito. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ward ay umiiral bago ang ospital ay inayos 10 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, napagtanto ni Will na ang makina ay hindi nagbubunyag ng kabilang buhay, kundi sa halip ay kumukuha ng mga alaala na nakaimbak ng malalim sa loob ng hindi malay. Kalaunan sa mansyon, tinipon ni Thomas ang lahat sa bulwagan at nakakagulat na inanyayahan
si Lacey sa entablado. Pagkatapos ay pinahiya niya siya sa pamamagitan ng pagbubunyag kung paano niya siya natagpuan sa kakahuyan na may baril na nakatutok sa kanyang puso. Inaangkin niya kung paano niya siya inalagaan at inaakusahan siya ng pagsasabi sa iba tungkol sa kabiguan ng kanyang aparato. Sa pagkatatranta, iginiit ni Lacey na basta na lamang iyon nakalusot at nagmakaawa para sa kapatawaran. Ngunit malamig na inutusan siya ni Will na iimpake ang kanyang mga gamit at pinaalis siya mula sa mansyon na nag-iwan kay Lacey na wasak. Kalaunan nakipagkita si Will kay Isla at sa wakas ay ipinakita sa kanya ang video footage na nakita niya tungkol kay Phillips na nagtatapos na iyon ay mga alaala lamang niya at hindi ang kabilang buhay. Sinabi rin niya sa kanya na nagsagawa siya ng ilang investigasyon sa ospital at nalaman na ang ama ni Phillips ay na-admit doon 13 taon na ang nakalipas. Ngunit iginiit ni Isla na ang mga pagsusuri ay dapat natiyak at itinuro ang isang mahalagang detalye. Ang tattoo sa braso ni Phillips sa video ay hindi tumutugma sa kanyang natatandaan mula sa kanyang patay na katawan. Nagbibigay ito sa kanila ng isang balidong dahilan upang magpatuloy sa pag-iimbestiga, kaya nagpasya silang bisitahin ang tirahan ng ama ni Phillips at makipagkita sa kanyang mga kapamilya. Gayunpaman, bago pumunta roon, ang dalawa ay nagpahinga sa isang malungkot na dalampasigan kung saan sinubukan ni Isla na wakasan ang kanyang buhay. Ilang araw na ang nakalipas. Sa sandaling ito, nagbukas si Isla tungkol sa masakit na dahilan sa likod ng kanyang mga kilos na ibinunyag na nawala niya ang kanyang 5-year-old na anak, si Oliver. Ipinaliwanag niya na minsan silang nasa isang dalampasigan na tulad nito at habang siya ay nakatulog sandali, si Oliver ay naglakad papunta sa tubig at nalunod na nag-iwan sa kanya na ganap na wasak. Nabigla si Will sa kanyang trahedyang nakaraan at inaliw siya kung saan sila ay nagbahagi ng isang taos-pusong yakap. Makalipas ang ilang panahon, dumating sila sa tirahan ni Phillips kung saan nabigla silang makita ang parehong babae mula sa video ni Phillips. Ibinunyag niya na si Phillips ang kanyang kapatid at hindi siya mukhang nabigla o wasak sa kanyang kamatayan. Inamin na niya na ang kanyang kapatid ay hindi isang mabuting tao at iniwan ang kanyang pamilya kasama ang kanilang may sakit na ama. Maraming taon na ang nakalipas. Ang pinakamasamang bahagi ay na hindi man lamang niya binisita ang kanilang ama sa ospital. Sa kabila ng pangakong gagawin niyon, nabigla pagkatapos sa ay nagtanong sina Will at Isla tungkol sa tattoo at ipinakita sa kanila ng babae ang magkatugmang tattoo na kanilang ipinagawa ng magkasama sa edad na 18. Ang tattoo sa video ay malinaw na iba mula rito, ngunit tumutugma ito sa tattoo sa patay na katawan na kanilang nakita. Pinapatunayan nito na ang kanilang nakita sa footage ay hindi isang alaala dahil si Phillips ay hindi kailanman talaga pumunta sa ospital upang makita ang kanyang ama. Pagkatapos nito, bumalik sina Isla at Will sa mansyon at ang kanilang mga isipan ay nananatiling abala sa misteryo ng video. Ang isang bagay ay humantong sa isa pa at sila ay naging malapit. Ngunit ang kanilang sandali ay nagambala ng sumugod si Toby at sumigaw na ang kanilang ama ay malapit ng mamatay. Ikinonekta ni Thomas ang kanyang sarili sa aparato, sadyang sinusubukang wakasan ang kanyang buhay upang patunayan na gumagana ang kanyang imbensyon. Lahat ay nagmadaling pumunta sa laboratorio kung saan natuklasan nila si Thomas na nakatali sa mga kawad sa bingit ng kamatayan. Isang kakaibang bagay ang nangyari nang makita nila ang footage sa screen na nagpapakita ng ina ni Will. Tinatawag niya si Thomas para sa hapunan, ngunit siya ay ganap na abala sa kanyang trabaho. Lumalabas na ito ay footage mula sa parehong gabi ng kanilang anibersaryo nang siya ay nagpakamatay. Ngunit nakakagulat sa pagkakataong ito ay umalis si Thomas sa kanyang silid-aralan at pinigilan ng kanyang asawa na malapit ng umakyat sa itaas. Sinabi niya na maaaring maghintay ang kanyang trabaho at iminungkahi na maghapunan silang magkasama at lubos na nalito sina Thomas at Will dito dahil hindi ito kailanman nangyari. At gayon paman kahit papaano, walang sino man ang nagtatanong kung paano nila tinitingnan ang mga alaala sa isang computer screen. Sa kabutihang palad na gawa nilang ibalik si Thomas sa buhay gamit ang isang defibrillator bago maging huli ang lahat at muli nilang pinanood ang footage. Sa wakas ay ipinaalam ni Will sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang nakita sa footage ni Phillips na hindi kailanman nangyari noong ang lalaki ay buhay pa. Namangha si Thomas sa kanyang nakikita at ibinunyag ang kanyang teorya tungkol sa tunay na kahulugan ng pagtuklas. Kapag ang isang tao ay namatay, sila ay naglalakbay sa isa pang bersyon ng kanilang sariling buhay kung saan mayroon silang ikalawang pagkakataon upang pagbayaran ang kanilang mga pagkakamali. Isang anak na bumibisita sa kanyang ama sa kanyang huling mga sandali, isang asawa na pumipigil sa kanyang asawa na wakasan ang kanyang buhay. Sa ganitong paraan ang mga tao ay hindi mapipilitang tanggapin ang kanilang pagsisisi dahil palagi silang magkakaroon ng ikalawang pagkakataon. Kung tama si Thomas, ang revelasyon ay maaaring maging sakuna para sa sangkatauhan dahil parami ang mga taong papatayin ang kanilang mga sarili sa pag-asang maitama ang kanilang mga pagkakamali.
Kaya nagpasya silang siray ng makina bago pa matuklasan ng iba ang katotohanan. Kalaunan tinipon ni Thomas ang mga miyembro ng kulto upang ipahayag na hindi niya ipagpapatuloy ang proyekto. Iniwan nito ang lahat na nalilito. Ngunit bago pa maipaliwanag ni Thomas ang anuman, biglang dumating si Lacey at binaril si Isla. Siya ay balisang sinubukang bigyang katwiran ng kanyang mga kilos. Inaangkin na hindi niya tinapos ang buhay ni Isla, kundi ininililipat lamang siya sa kabilang buhay. Nagsimula siyang sumigaw. Iginiit na ang nais lamang niya ay ang kanyang lugar sa tabi ni Thomas. Mabilis siyang inilayo ni Toby habang ang isang balisang si Will ay sinubukang asikasuhin si Isla na naghihingalo. Sinabi niya pagkatapos na ayaw na niyang mamatay, ngunit trahedyang pumanaw sa mga bisig ni Will na nag-iwan sa kanya na ganap na wasak. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa ilang araw makalipas kung saan makikitang si Will ay nagluluksa pa rin para sa kanyang minamahal at tumatangging umalis man lamang sa kanyang silid. Narinig niya sina Thomas at Toby na tinatalakay ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Isla upang maaari nilang kunin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay ibinunyag na ikinonekta ni Will ang kanyang sarili sa makina dahil nais niyang pumunta sa kabilang buhay at iligtas si Isla. Makalipas ang ilang sandali natagpuan niya ang kanyang sarili sa ferry muli kung saan narinig niya ang parehong balita tungkol sa kanyang ama sa TV at mabilis itong pinatay. Pagkatapos ay nakatagpo niya si Isla at sa pagkakataong ito ay kapwa nila nakilala ang isa't isa. Sinabi ni Will na nais niyang iligtas siya ngunit hinimok niya siyang kumalma at ipinaliwanag na ang kanyang nararanasan ay isang alaala lamang. Sa isang nakakagulat na pagbaling, ibinunyag niya na ang alaala na ito ay nangyari na sa iba't ibang alternatibong mga buhay ni Will at bahagi ng isang time loop. Lumalabas na sa unang pagkakataon na sila ay nagkita. Hindi man lamang siya bumaba sa ferry at kinabukasan nabasa niya sa pahayagan na nalunod si Isla sa dalampasigan. Ang kaisipang wala siyang nagawa upang tulungan siya ay nagsimulang lamunin si Will ng buhay. Kaya pinatay niya ang kanyang sarili upang maglakbay sa kabilang buhay upang iligtas siya. Ipinaliwanag ni Isla na si Will ay nabuhay ng 12 ng mga buhay. Palaging sinusubukang pigilan siyang magpakamatay at ito ang unang pagkakataon na siya ay nagtagumpay. Tinanong ni Will kung bakit hindi niya naalala ang alinman sa kanyang mga nakaraang buhay. Kaya sumagot si Isla na sa tuwing siya ay namamatay, muli niya itong nakikilala sa ferry na ito bagaman walang sino man ang ganap na makaalala ng kanilang mga nakaraang buhay. Minsan ang ilang mga alaala ay nagagawang manatili kaya naman ang kanyang mukha ay mukhang pamilyar sa kanya nang sila ay nagkita ng mas maaga sa pelikula. Isang balisang si Will ang nagsabi na nais niyang iligtas siya, ngunit ngumiti si Isla at sinabi na nagawa na niya. Ipinaliwanag na maraming paraan upang iligtas ang isang tao. Habang nagtatapos ang pelikula, naglakad palayo si Will, ngunit di nagtagal ay lumingon pabalik. Na tila nakararanas ng pakiramdam ng pagiging pamilyar kung sino si Isla kahit na hindi pa niya ito nakikilala sa realidad na ito. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At syempre pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recap natin.